Isang mapagpalang araw sa ating lahat, kapayapaan at kabutihan. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa ating araling panlipunan. Ako nga pala si Magnolia Arfabul, CTP student ng Nova Escola, Tanawan City, Batangas, ang makakasama nyo sa araling ito. Bago tayo magsimula, tayo muna ay magdadasal. Ating ituon ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo po kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo po ang aming mga guro sa matiyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin po ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa aming lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Sa araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa klima at vegetation cover ng Asya. Narito ang mga layunin ng ating aralin. Ang una, mapag-aralan at bigyang halaga ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasang Asyano. Pangalawa, naihahambing ang pagkakaiba ng mga klima sa Asya at mailalarawan ng mga katangian nito. Pangatlo, magkaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng vegetation cover ng Asya. At pang-apat, malaman ang epekto ng klima sa pagkakaiba-iba ng vegetation cover sa Asya. Bago tayo magsimula sa unang bahagi ng ating aralin, inyo munang i-pause ang video na ito upang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 1 at bilang 2 sa pahina 12. Matapos yung sagutan ng mga gawain bilang 1 at 2, tayo nang magpatuloy sa unang bahagi ng ating aralin, ang klima ng Asya. Pero atin munang alamin kung ano nga ba ang klima. Klima, tumutukoy sa karaniwang panahong nararanasan o average weather ng isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa World Meteorological Association, ang panahong nasasaklaw ay karaniwang nagtatagal ng 30 taon. Ang klima ng isang lugar ay naaapektuhan din ng iba't ibang mga salik. Pangunahin sa mga ito ay ang latitude o lokasyon ng isang lugar sa mundo. Gayon din ang topografiya tulad ng pagkakaroon ng mga kabundukan, uri o dami ng halaman tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan, at maging ang lapit o layo ng isang lugar sa mga anyo ng tubig. Nakikibagay ang mga tao sa klimang mayroon sila sa kung paano sila mamuhay. Mga uri ng klima sa Asya. Sa bahaging ito ng ating aralin, dito natin malalaman ang iba't ibang uri ng klima sa 6 na bahagi ng Asya. Una nating tatalakayin ay ang klima ng Hilagang Asya. Hilagang Asya. Ang Hilagang Asya ay tinutukoy din bilang Siberia. Mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal ng 6 na buwan at maigsi ang tag-init. Ngunit may ilang mga lugar na nagtataglay ng matabang lupa. Gayunpaman, malaking bahagi ng rehiyon ay hindi kayang panirahan ng tao dahil sa sobrang lamig. Dumako naman tayo sa Gitnang Asya. Ang Gitnang Asya ay may natatanging tigang na kontinente at tigang na klima na may mainit, walang ulap, tuyong tag-init at mamasa-masa. Medyo mainit at taglamig sa timog at malamig na taglamig na may matinding mga frost sa hilaga. Ang mga bansa sa Gitnang Asya ay ang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, at Uzbekistan. Kanlurang Asya. Hindi palagi yan ang klima. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya'y katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umulan man, ito'y kadalasang bumabagsak lamang sa mga pook na malapit sa dagat. Ang mga bansa ng Kanlurang Asya ay ang Bahrain, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia,
Syria, UAE at Yemen. Timog Asya. Iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero. At kung Marso hanggang Mayo, tag-init at tagtuyot. Nananatiling malamig dahil sa niebe o yelo, ang Himalayas at ibang bahagi ng rehiyon. Ang mga bansa sa Timog Asya ay ang Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, at Sri Lanka. Silangang Asya. Monsoon climate ang uri ng klima ng rehiyon. Dahil sa lawak ng rehiyong ito, ang mga bansa dito ay nakakaranas ng iba-ibang panahon. Mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang latitude, malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. Ang mga bansa sa Silangang Asya ay ang China, Japan, Mongolia, North Korea, South Korea, at Taiwan. Timog Silangang Asya. Halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropikal, nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Monsoon. Ang monsoon ay nagmula sa salitang Arabic na mausim na nangangahulugang season o seasonal wind. Ang mga monsoon ay sanhi ng basa at tuyong mga panahon sa buong tropiko. Ang mga monsoon ay madalas na nauugnay sa karagatang India. Palaging umiihip ang mga monsoon mula sa malamig hanggang sa maiinit na mga rehiyon. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ng monsoon ay ang South Asian monsoon. Ang South Asian monsoon ay nakaapekto sa mga bansa sa Indian subcontinent. Ito ang panahon tuwing Hunyo hanggang Setyembre. Ang panahon ng Timog Kanlurang monsoon ay ang punong tag-ulan para sa subcontinent ng India. Ito ang summer monsoon kung saan ang Timog Kanluran ng monsoon ay nagtatagal sa bansa. Ang ikalawang monsoon na ating tatalakayin ay ang East Asian monsoon. Ang East Asian monsoon ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, gayon din sa Silangang Asya. Ang East Asian monsoon ay isang monsoonal flow na nagdadala ng mamasa-masang hangin mula sa karagatang India at karagatang Pasipiko hanggang sa Silangang Asya. Nakakaapekto ito sa humigit kumulang 1/4 ng pandaigdigang populasyon, na nakaka-impluwensya sa klima ng Japan, sa peninsula ng Korea, sa Taiwan, Hong Kong, Macau, at marami sa mainland China. Sa Pilipinas, tuwing tag-init ay may hangin mula sa dagat patungo sa mainit na lupain na tinatawag na hanging habagat o southwest monsoon. Ang habagat o hanging habagat o southwest monsoon ay isang mainit na temperatura ng panahon na nagdadala ng mga matitindi at mabibigat na ulan. Ang hanging habagat ay umiihip na nanggagaling sa Timog Kanluran na bahagi ng Asya ay nanggagaling sa mga bansang India, Indonesia, Malaysia, Thailand at Singapore. Ang habagat ay dumarating simula sa buwan ng Hunyo hanggang sa Setyembre o Oktubre. Ang hanging habagat ay lumalakas kapag mayroong bagyo sa karagatang bahagi ng Pasipiko sa karagatan ng Pilipinas. Ang amihan o hanging amihan o northeast monsoon ay isang malamig na temperatura o cool breeze na hangin. Umiihip ang hangin na nanggagaling sa hilagang silangan sa mga bansang Hapon at Timog Korea. Dumarating ang hanging amihan sa pagitan ng buwan ng Nobyembre at lumalakas ang ihip nito sa buwan ng Disyembre at aabot pa ito sa Pebrero hanggang Marso. Narito na tayo sa huling bahagi ng ating aralin, ang vegetation cover ng Asya. Dito nyo malalaman kung paano nagkakaiba-iba ng vegetation cover ang isang lugar base sa klima nito. Pero bago ang lahat, atin munang alamin kung ano nga ba ang vegetation. Ang vegetation ay isang pangkalahatang termino para sa buhay ng halaman ng isang rehiyon.
Uri o dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan ay epekto ng klima nito. Ang mga lugar na ito ay may magkakaibang uri ng mga halaman, lupa, at pattern ng panahon. Mga uri ng vegetation cover ng Asya. Ang unang vegetation cover na ating tatalakayin ay ang tropical na kagubatan o tropical rainforest. Tropical na kagubatan o tropical rainforest. Ang mga tropical rainforest na matatagpuan sa o malapit sa equator, ang klima dito ay karaniwang mainit at basa. Ang matinding pag-ulan at mataas na temperatura sa buong taon ay mainam na kondisyon para sa paglaki ng halaman. Ang temperatura ay hindi kailanman bumababa sa 20 sentigrado at bihirang lumampas sa 35 sentigrado. Ang mga antas ng pagbagsak ng ulan ay mataas, karaniwang higit sa 2,000 mm bawat taon. Karamihan sa tropical na kagubatan sa Asya ay matatagpuan sa Indonesia, sa kalat ng mga isla, ang peninsula ng Malay, Malaysia, Thailand, Myanmar, at Laos, at Cambodia. Ang mga rainforest sa Timog Silangang Asya ay ilan sa pinakaluma sa mundo. Ang ilang mga siyentista ay naniniwala na ang mga kagubatan sa kasalukuyang Malaysia ay maaaring mayroon ng higit 100 milyong taon na ang nakakaraan. Malawak na damuhan o grasslands. Ito ang katangiang pisikal na kapaligiran ng Hilagang Asya. Ito ay nahati sa 3 uri, ang steppe, prairie, at savanna. Ang unang uri ng damuhan o grasslands na ating tatalakayin ay ang steppe. Ang steppe ay uri ng damuhang may ugat na mabababaw o shallow-rooted short grasses. Maliliit lamang ang damuhan sa lupaing ito dahil tumatanggap lamang ito ng 10 hanggang 13 pulgada ng ulan. Mayroong mga steppe sa Mongolia, gayon din sa Manchuria, at Ordos Desert sa Silangang Asya. Prairie. Prairie ang lupaing may damuhang mataas na malalim ang ugat o deeply rooted tall grasses. Ang prairie ay matatagpuan sa gitna ng isang kontinente. Sa makatuwid, ang klima ay uri ng kontinental na may matinding temperatura. Mainit ang tag-init na may temperatura na humigit kumulang 20 degrees Celsius at ang taglamig ay napakalamig na may temperatura na negative 20 degrees Celsius. Savanna. Ang savanna ay lupain ng pinagsamang mga damuhan at kagubatan na matatagpuan sa Timog Silangang Asya, partikular sa Myanmar at Thailand. Karaniwan ay mainit ang klima at ang temperatura ay mula 20 hanggang 30 degrees Celsius. Ang mga savannas ay umiiral sa mga lugar kung saan mayroong 6 hanggang 8 buwan na wet season ng tag-init at isang 4 hanggang 6 na buwan na dry season ng taglamig. Ang mga taong naninirahan sa mga steppe, prairie at savanna ay kadalasang nakatuon sa pagpapastol at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka at tupa na pinagkukunan nila ng lana, karne at gatas. Ang mga lambak, ilog at mabababang burol ay ginagawa nilang pananiman. Boreal Forest o taiga o Rocky Mountainous Terrain. Matatagpuan din sa Hilagang Asya, partikular na sa Siberia. Ang saklaw ng temperatura ay matindi, lalo na sa mga kalagitnaan ng kontinental, kung saan ang mga panahong pabago-bago ay maaaring umabot sa 100 degrees Celsius. Coniferous ang kagubatang ito, bunsod ng malamig na klima dahil sa pag-ulan na maaaring nasa anyong yelo o tinatawag na hail. Ang mga pine, spruces, firs, at larches ay ang nangingibabaw na mga puno sa mga coniferous na kagubatan. Tundra o treeless mountain tract. Matatagpuan sa bahagi ng Siberia, kakaunti ang mga halamang tumatakip at halos walang puno sa lupaing ito dahil sa malamig na klima. Ang mga lupain ng tundra ay natatakpan ng niyebe sa halos buong taon. Ngunit ang tag-init ay nagdudulot ng pagkalat ng mga halamang ligaw. Ang lupaing malapit sa baybayin ng Arctic Ocean ang saklaw ng vegetasyong ito.
Takdang gawain, sagutan ng mga sumusunod. Gawain sa pagkatuto bilang 3 at 4 sa pahina 15 at gawain sa pagkatuto bilang 5 sa pahina 16. Salamat sa iyong pakikisa sa ating talakayan ngayon. Sana marami kang natutunan sa aralin sa araw na ito na maaari mong ibahagi sa iba. Bago tayo magtapos, sabay-sabay nating dasalin sa Poong May Kapal ang pangwakas na panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa ibinigay niyo pong katalinuhan upang maintindihan po namin ang aming mga pinag-aralan. Marami pong salamat sa proteksyon niyo sa amin sa araw na ito. Panginoon, dalangin po namin na ingatan mo po ang bawat isa, ilayo mo po kami sa kapahamakan, at palakasin mo po ang aming katawan upang mapaglabanan ang anumang karamdaman. Ito po ang aming dalangin at sumamo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga giliw kong mag-aaral. Hanggang sa muli nating aralin. Paalam!